my support on this resolution. But at the same time, I will make some questions. I have some questions for the author or for the sponsor of this resolution. Marami na po sa ating mga magsasaka ang hindi na nagtatanim sa mga panahon na ito, Mr. President. Dahil tama po, pinatay na ng imported rice ang kanilang kabuhayan. I'll give you an example, Mr. President. In Laguna, in Magdalena, a few weeks ago, farmers went to me asking for help. Nakatulungan daw po sila. And I believe this resolution will greatly help this 50-some farmers of Magdalena in Laguna. Now, will the gentleman from Pampanga open for some questions? To the gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Pangulo, yung pong pagbababa ng taripa na galing sa 35% to 50%, alam kong may dahilan po ito. Kaya ginawa ng Pangulo para ika nga ay dumami at pumasok ang mga imported rice at maging affordable. Dahil nung mga panahon na yon, may kamahalan po ang bigas. Na-achieve po ba ika nga yung goals na yon kung bakit binabaan ang taripa para pumasok ang maraming imported rice, Ginoong Pangulo? Gaya ng nabanggit natin sa ating sponsorship speech, bumaba ng bahagya. Bumaba mula about 7 pesos per kilo ang pagkakaiba ng presyo mula last year hanggang this year, Mr. President. Pero bagamat bumaba ng bahagya, ang ating estima, yung landed cost ng imported na bigas at yung retail price ng bigas ay bumawas lang ng about 1 pesos difference. Ibig sabihin yung 6 pesos na dapat sana ay mas mabawasan pa ay napupunta pa rin doon sa imported na bigas o yung importer. Pangulo, kung ang farm gate ay bumagsak ng 30% at nasaktan po ang ating mga magsasaka. Pero ang nakapagtataka kasi, Ginoong Pangulo, ang presyo ng bigas sa merkado ay mataas pa rin. So sino po ang nagbenepisyo sa nga pagpasok po ng mga imported na bigas dahil bumaba na po ang nga taripa nito? Ang importer ba? Ang trader ba? O ang sambayanan? Well, hindi ang sambayanan kung pag-uusapan yung bagsak ng presyo. So, ang mga trader, ang mga importer, ang malaki, ang kinita dito sa pagbagsak ng presyo ng taripa at halos 4 na milyong tonelada ng bigas ang na-import noong nakaraang taon. Mr. President, how does the government justify continuing the 15% tariff rate despite clear data showing farmer losses, job displacement, and government revenue losses amounting to already 27 billion pesos? Tama po yun dahil 20% ang tinanggal sa taripa. Isa pa ang katanungan, Ginoong Pangulo, ano kaya ang mga magandang intervention ang kailangan gawin ng pamahalaan para sa ating mga magsasaka na naghihirap sa mga panahon na ito dahil nga po pinatay ng imported rice ang kanilang produkto? Well, meron po tayong binabalangkas ngayon after our meeting with the President last Thursday, Ginoong Pangulo. In principle, he agreed to issue an executive order for government, local and national government agencies to buy palay direkta sa ating mga magsasaka at papatawan ng minimum floor price for wet palay or dry palay. Ibig sabihin, pag gobyerno ang bibili, ay may minimum floor price. And this is actually to implement the Sagip-Saka law, wherein wala nang public bidding, negotiated contract, bibili ang gobyerno para sa calamity relief, operations para sa feeding programs, para sa ospital, para sa provincial jail, etc. And we are hoping to be able to work on the issuance of this executive order before the end of the month, habang panahon ng anihan. Ang mangyayari rito ay pag gobyerno ang bumibili direkta sa mga magsasaka ng palay, hindi na magiging 5 piso o 8 piso. Baka ang pinag-uusapan kung wet about 14 to 16 at pag dry mga 20 to 22 per kilo. And it must be noted based on the data na natanggap natin, ilan yung over 500 local governments can buy palay, can mill it, and can dry it. So sila agad ang magiging buyer ng palay. Over 400 LGUs on the other hand can buy the palay, but because they cannot mill it or they cannot dry it, papasok ang NFA, papasok ang DA,
ang private sector para pagbili ng halos 900 na mga LGU ng palay. Kahit paano, sa tamang presyo, dahil meron ng minimum floor price, ay makakatulong din ito sa ating mga rice farmers. I have last two questions for the gentleman in Pampanga, from Pampanga. The rice tarification law, Mr. President, was supposed to stabilize supply while using tariffs to fund farmer competitiveness. After 5 years po, has it succeeded in reducing rice prices and increasing farmer incomes? Well, sa ating privilege speech nung food crisis, sabi natin it has not achieved the twin purpose of bringing down significantly rice prices, number one, and number two, it has not built the capacity of our rice farmers. Dahil today, 77% na lang ang ating rice sufficiency. So kaya mas ang laki ng ating rice imports. Pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo ang Pilipinas. Ibig sabihin, yung kapasidad ng ating rice farmers para makapag-produce ng tamang supply ay lalong napasama. Sa inyo po bang palagay, Ginoong Pangulo, restoring some of the National Food Authority's regulatory power, dapat na po ba isaalang-alang ito, at least in market stabilization and buffer stocking, given that liberalization alone has failed to stabilize rice prices? Yes, definitely, Mr. President. In fact, we are going to be hearing the amendments to the rice tarification measure over the break. Ito rin ay isa sa mga urgent measures na napag-usapan sa LEDAC nung isang araw, amendments to the rice tarification measure. And yes, restoring some of the regulatory powers of the NFA. Ang gusto lang natin gawin, we will give them the regulatory powers, but at the same time, we will give put safeguards in place. Isa dyan yung iniisip nating citizens participatory audit ng mga programa ng NFA para mayroong transparency. At nariyan din yung stakeholder participation, civil society participation sa pag-implementa ng mga programa ng NFA para mayroong accountability and transparency. Again, Mr. President, we express our support for this resolution and we commend the good sponsor, Senator Pangilinan, the champion of the farmers. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat sa ating naging kasamahan sa ABS-CBN ng maraming taon.